Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jinx. Kasama ko po si Kuya Joe Domingo. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Roger Bumagat. Purihin ng Diyos po. Magandang umaga po. Po si Willie Beloria, isa pong manggagawa rin sa Jewels Fellowship and Ministry. Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Ako po si Sister Letty Canales. Leader po ako ng Jewels Fellowship and Ministries. Ako po si Pastor Felix Villafranca Jr., Head Pastor ng Jewels Fellowship and Ministries. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. ang aming topic ngayon ay tungkol doon sa paglinaw ni Jesus Christ. Kinumpare niya po ang kanyang old commands at saka I give you a new commands. Dinahandahan niya hanggat sa nakita niya na handa na po ang mga apostles niya. Kaya sabi niya, ito po ang diferensya niyon. At maraming salamat po at kayo laging nakikinig sa amin. Purihin ang ating Panginoon. Pagbati po ng mapagpalang araw sa bawat isa. Muli, maraming salamat sa pagkakataong ito para po sa malayang talakayan ng salita ng Panginoon. Na ang layunin nga po natin ay talagang tayo bilang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus ay ganapin natin ang kanyang kalooban sapagkat yun po ang kalagayan talaga ng mga tagasunod. Tayo bilang kanyang mga disciples ay magawa natin ito. At ngayon, napakaganda po ng ating tinatalakay na may kinalaman sa pagtupad o pagfulfill sa kalooban, sa kautusan ng Panginoon. Kasi sabi kasi niya dito sa Matthew chapter 5 verse 17, sabi niya, hindi ako naparito para ang kautusan ay para bang tapusin na, kundi sabi niya naparito siya upang ito ay kanya pong ganapin. Kaya lang sa atin minsan pag-iisip bilang tagasunod ni Kristo, hindi na ba natin talaga kailangang tuparin ang kautusan? Ito ba ang tinutukoy dito ng Panginoon? Ganito ang nais ng Panginoon. Bagamat sabi niya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo, dito kayo ay makikilala na aking mga alagad kung kayo nag-iibigan. Dito ay sinasabi ng Panginoon kung paano ba talaga natin mapupulfill ang kautusan ng Panginoon. Kasi kung hindi natin ito ginagawa na ang pinaka-essence ay dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa, yun yung nagiging dahilan kaya nananalify or nawawalan ng kabuluhan ang kautusan. Pero sa Panginoon, sabi niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ibig sabihin, maliwanag na sinasabi po ng Panginoon, kung siya naparito para tuparin ang kautusan na tayo bilang tagasunod niya, inaasahan din naman ng Panginoon na kung paano tinutupad ng Panginoon ang kautusan, tayo na tagasunod, dapat tinutupad din natin ito. Ngunit ang tanong, paano natin mapupulfill, paano natin matutupad ang kautusan? Ang sabi po dito ng Panginoon, kaya't ang sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, itong tinuturo ng Panginoon na mahalaga na tuparin, pag wilalang bahala daw natin ito, ituturing tayo na pinakamababang uri sa kaharian ng langit. Itinuturo ng Panginoon sa atin, paano ba natin ito magagawa para hindi mawalan ng kabuluhan yung ating pagsunod sa Kanya. Dito din po sa verse 19, nilinaw niya kung paano natin ito magagawa. Sabi niya po, ngunit ang sumusunod, pansinin niyo sino yung tinutukoy niya? Sino yung sumusunod? Mga followers, mga disciples. Sabi, ngunit ang sumusunod sa kautusan at magtuturo sa mga ito na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. So, walang dinanalipay ang Lord. Nililinaw lang niya kung paano natin ito magagawa. At pansinin niyo po, dalawang bagay ang sinabi niya, sino sumusunod? Number 1, kailangan sinusunod muna natin sa ating sarili. Ibig sabihin, ginagawa natin sa ating sarili. At kung nakikita nating mabuti ang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating sarili, nakita natin ang pagpapala nito, second thing na pwede natin magawa is i-share yung pagpapala ng pagsunod. Kaya sabi diyan, ang sino mang gumaganap at nagtuturo sa tao na gawin iyon ay ituturing na dakila sa kaharian ng langit. So makikita natin na mahalaga pala na sundin ang kalooban ng Diyos, pero katulad ng pagfulfill ng Panginoon na He fulfills the law by love.
Yun yung dapat na dahilan kung bakit natin ginagawa ang kautusan. Kaya no sinabi ng Panginoon, isang bagong utos ang sinasabi ko kasi yung lumang utos. Kaya sa chapter 5 ng Matthew, sabi niya, narinig ninyo noong una. So ibig sabihin, ito yung lumang utos na kahit na may utos, nagagawa nga nila, pero wala yung essence ng pag-ibig sa Diyos. Pero ito ngayon ang sinasabi ko, sabi ng Panginoon. So meron siyang bagong utos na dapat kung gagawin natin ang kalooban ng Diyos, kung gusto nating napupulfill natin ito, let's do it with love. Kaya yung verse 23 and verse 24 ng Matthew chapter 5, ang sabi dito, kung maghahandog ka, pero may naalala mo, pansinin niyo po ha, hindi ka nagkasala. Ang sabi, hindi yung may sama ng loob ang papupuntahin mo sa iyo. Siyempre, normally, nahihiya yung nagkasala sa iyo. Sino daw ang dapat pumunta? Ikaw na pinagkasalanan. O yung ikaw na alam mong siya ang may mali, ikaw pa daw ang umabot. Ano yun? Ayun yung pag-ibig. At hindi madali yun. Pero gagawin mo yun kasi may pag-ibig ka. Ayaw mo kasi yung tao na yun na mapahamak. At bakit mo yun gagawin? Kasi yun ang pamantayan ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, Leave your gift there, before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. kung hindi mo yun gagawin, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong alay. Bakit? Kasi pagka ikaw ay mayroong galit sa iyong puso, hindi mo na kailangan pumatay para masabing ikaw ay nagkasala ng murder. Ang sabi ng Panginoon dyan, I say to you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. para ka na rin nag-commit ng murder. At hindi nga tayo pumatay, pero meron naman tayong galit sa ating puso. Tapos magdadala tayo ng alay sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, hindi tatanggapin ng Diyos ang ating alay. Bakit? Halimbawa po, si Brother Jings po ay aking nakagalit, halimbawa. Kung ako po yung mag-aalay at si Brother Jings ang laman ng aking puso at isip, yung galit ko kay Brother Jings, habang ako yung nag-aalay, parang yun yung humahad lang para marinig ng Diyos ang aking dalangin. Bakit? Kasi ang nasa isip ko, si Brother Jinx, gusto ko siyang sakalin, gusto ko siyang gawa ng masama. Ibig sabihin, merong distraction sa aking paglapit sa Diyos. Kaya dito sinasabi ng Diyos, dapat yung distraction na yan sa puso natin, sa isip natin, kung gusto natin talaga mag-alay ng katanggap-tanggap sa Diyos, isettle natin. Ibig sabihin, huwag natin hayaang madistract tayo ng ating anger, ng ating hatred, para hindi maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Panginoon. Now, paano lang yung magagawa o paano lang yung mangyayari? Mangyayari lamang yun kapag ang pagtupad sa kautusan ay nangyayari, nagaganap natin kapag ginagawa natin ito na ang motivation natin ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang Kanyang utos at ang Kanyang utos, magpatawad tayo. Kaya kung marunong tayo magpatawad, pag lumapit din tayo sa Diyos at pag nag-alay din tayo sa Diyos, tatanggapin niya yung ating hain. Bakit hindi? Kasi nasunod natin yung Kanyang kalooban. Pero walang saysay ang paggawa natin ng lahat ng kautusan pero hindi tayo marunong magpatawad. Yan, napakahalaga na pupulfill natin ang kautusan ng Diyos kung ginagawa natin ito ng may pag-ibig. Na parito ang Panginoon, hindi para inalify, hindi para baliwalain ang kautusan. Ang totoo, binibigyan niya ng emphasis, dapat nating ganapin. Pero ang tanong, sa paanong paraan? Kung iibigin natin ang Diyos at iibigin natin ang ating kapwa, mapupulfill natin ang kautusan. At dahil sumusunod tayo sa Panginoon, pinulfill niya ang kautusan with love. We will be known as His disciples if we love one another. Yung John chapter 13, ang nais ng Panginoon magkaroon ng kaayusan ng kanyang mga alagad na kahit wala na siya, yung kanyang legacy bilang tunay na leader ay makikita pa din sa mga alagad. Ang pag-ibig ng Panginoon nasa kanyang mga alagad, nagmamahalan. Ganon din dapat ang church. Sinasabi nating tayo ay iglesia ng Panginoon, makikilala tayo na tayo nga ay sa Panginoon. Because we love one another. Ang ating Panginoon ang sinusunod natin. Hindi natin kailangan mag-away-away. Kung tayo'y magkakapatid, dapat nagmamahalan. Yan ang tunay na iglesia. Walang dahilan para magkaroon ng lugar ang sigalutan sa pamilya ng Diyos. Minsan may nagkakagawa ng mga pagkakasala sa isa't isa pero hindi po pwede na hindi marunong magpatawad ang church. Kaya nga may love. At ang forgiveness ay bahagi na nakukumit natin o naibibigay natin yung pagmamahal sa isa't isa. So exercise natin ng love, exercise forgiveness. Yan ang patunay na meron tayong pag-ibigan. Sa bagong tipan na ito si Apostle Paul, sabi niya, ano man na ginagawa natin kung walang pag-ibig, mag-alay man tayo ng lahat ng ating ari-arian, maging yung ating sarili. Kung wala naman tayong pag-ibig, again, talagang useless yon. Kaya dito ang sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 ay para magkaroon ng value ang lahat ng ginagawa natin ay talagang we have to do it with love
upang sa ganon, anumang ginagawa natin ay tanggapin ng ating Panginoon. Dapat pag harap natin sa Diyos, siya ang makikita natin kasi nga mag-o-offer tayo ng worship. Pero pag meron tayong kagalit, nadidistract tayo at yun yung pumapagitna between God and us. Yun yung parang nalalagay natin sa ating isipan kaya hindi makadirect yung ating worship sa Panginoon. Kaya ang instruction sa atin ng Panginoon is alisin yung distraction na yun. Paano mo magagawa yun? Talagang yung kung kailangan mo mag-forgive, gawin mo yun. God bless po. Mapagpalang araw sa bawat isa. Amen.